si Brother Johnson na siya pong mangunahan sa prayer. Tayo po, tumayo po tayo lahat. Let's pray. Yes, Lord, thank you po, Lord, sa sinabi ng mga kumain ng ikaw, Panginoon Diyos. At tipo-tipo po kami ulit ngayon kahit tipo po kami na sa mga pong panahon po. Diyos, tinagayin po kami ito. Lord, bless niyo po ang araw na ito, Panginoon Diyos, na puno po kami, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Panginoon mo lang. Lord, ito pasalamat din po kami, Lord, sa buhay ng bawat isa na natin po ngayon. Handang makinig, naging available at magbigay ng kanilang time para makinig ng inyong mensahe. Ganun din po, Lord, ang mga hindi nakakit, Lord, gawa ng may mga kanyang gustong problema. Lord, sabayin niyo po sila sa pangaralan ng buhay. At sa amin pong pag-aaral ngayon, Panginoon Diyos, ikaw po ang mamumula. Dahil niyo po sa inyong itulan ng aming speaker, ng isa brother. Provide, Panginoon Diyos, at bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon Diyos, sa pamumuligay niya po ng maganda at maayos po ang mensahe sa amin. Ito po aming sa magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kahit po hindi po maganda ang panahon, wala makakahadlang po sa atin sa pagpupurit at pagsamba sa ating Panginoon. At tayo po ay dadako na po sa mga awitin makalangit. Okay, Lord, prepare me. Talagang eksakto po, prepare po tayo ngayong hapon na ito sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Be your sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me, be your sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Papatuloy po. I feel the touch of hands, so kind and tender. I feel of hands so kind and
of God. The arms of God. So let the storm hide, the dark clouds rise. They worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and all over shall harm me. For I'm sheltering the arms of God. So let the storms retire, the dark clouds rise. They will worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and all over shall harm me. For I'm sheltering the arms of God. For I'm sheltering the arms of God. Saviors, all my soul. I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storms raging sea.
Desire and I long to worship Thee. I want You more than gold or silver. Only You can satisfy. You alone are my hope, joy giver and King. Oh Lord, my God. You alone are my strength, my shield. To You alone in my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. Okay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Masaya naman po. Masaya. My way every day with God, as I walk with the heavenly love. Let me go all the while with the storm and the sun. Fill my way every day with God. Fill my way every day with love. Punuin natin ang pag-ibig.
Sa pong ito, sa isang linggong pong ito, sino po ang pinagpala sa atin? Taas po ang kamay. Ay, si ate, si brother. Dalawang testimony yan. Dalawa yung nagtaas ng kamay. Punta lang po tayo sa mga patotoo at ang pag-aalay ng mga awit sa Panginoon. Sino po yung gustong magpatotoo dyan? Si Sister Yang na lang. Papasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ang ganda ng mensahe kanina na kulila. Talagang dapat maghanda na talaga tayo. Kung ano man yung sa puso natin, ano man mga dapat wala na. Wala na yung mga dapat ayusin na bawat isa sa atin. Kasi dapat ihanda natin din yung ating mga sarili. Paano tayo harap sa Panginoon kung marami pa tayong mga inanakit o ano man sa puso natin. Kaya ang ganda talaga ng mensahe. Pasalamat talaga ako sa message ko. Kaya sa Panginoon lahat ng papulit, pasasalamat. Tama po yan, Sister Yang, kasi sinasabi naman po ng Bible na ang masama ay patuloy na magpapakasama. At sabi po doon ay magpapakalinis. Ang maputi ay lalong magpapaputi sa kanya. At ang marumi ay lalo siyang magpaparumi. Mag-aalay po ng awit. Kung wala tayo. Wala tayo. Ano lang. Wala tayo. Nakapela na lang. Ha? Ano ulit ito ba yun? Tayong dalawa. Anong kanta? Iyon. Iyon, oo. Sige. Yung minsan? Yung yung ano? Meron po kami kakantay ng ate ko. Salitang binigkas. Ito po ay may bining May binhi. may binhing binigay ba? Oo. Binigay. Ito po ay composition po ng Pastor Pardilio. Maganda po ito. Sige. Salitang binigkas. May bining ano. Ano pa yung bit? Masyado. Minsan, iniisip ko na hindi na susunod sa'yo. Ngunit, lalo lang nahirapan ang damdamin ko itong awit ng pagsamo sa'yo, Panginoon, na masunod ko ang iyong disenyo sa buhay ko. Ang kapahayagan ang nagbukas nitong pintuan upang aking malaman na may binhi ang Diyos na sa'yo'y inilaan, hindi sa dahil gusto ko o sa pagsisikap mo, kundi sa biyaya, ikaw at ako'y pinagpala. Ngayon aking natanto na ako pala'y yung nasa isip mo. Ito ang iyong disenyo na ako'y maglilingkod sa'yo. Si Kristo ang pagsamo na makita sa buhay ko.
ang tao na makasalanan sa mundong ito. Hindi ang tao na makasalanan sa mundong ito. Thank you, Lord Jesus. Napakagandang awit po yan. Compose po ni Pastor John Patillo. Sa hindi na po pagtatagal, sa sunod na pagmimensahe po tayo, tayo po ay umawit. Tayo po ay tumayo po at kumanta po tayo na isa pong awitin para pagsisimula ng mensahe ng sa ating Panginoon. Binibigyan ko na po lahat ng pagkakanta kay Brother Roger. Amen. Praise the Lord. So, praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na bigyan sa atin ng Panginoon. Amen. Tunay nga na tayo mga tinawag ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga tinawag ay kanyang justified. Amen. Whom He justified, He glorified. So, may process po ang pagtawag ng Panginoon sa atin. At ako nagagalak na tayo nagkasama-sama kaya na sa kabila ng maulan, may bagyo, hindi pa kung lumihis yata. So tignan ko yung kahapon, yung track ng bagyo, parang dito yung tumpok pero bumaba. So salamat sa Panginoon at tayo narito na sama-sama. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay naghahanap ng salita ng Panginoon. Amen? So sa lang pagtagal, ilagay mo sa So, 3 Seasons of Grace, alam ko na siguro lagi natin napapakinggan, ano yung mga Mrs. Believer, noon pa, siguro nakalimot tayo. Diba? So, tinuro ni Pastor kanina yung pagpasok doon sa Promised Land na ayaw din na pumasok. Ganyan yung 3 Seasons of Grace. Diba? Yung bang siya ayaw pumasok doon sa Promised Land. Amen? Okay. Romans 8:30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. In whom He called, them He also justified. In whom He justified, them He also glorified. So yung mga tinawag niya, ito yung mga predestinado. So hindi ka predestinado, hindi ka tinawag. But what shall we see then? We then say to these things, if God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son. So ang Diyos ay hindi niya pinagkait ang kanyang anak, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? No, kaya mga hinihingi mong mga bagay na pangailangan mo, amen, lahat ng hinihingi mo sa Diyos ay ibibigay niya kasi yung mga isang bugtong ng langit ibinigay niya sa atin.
Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justified. Who is that condemned? It is Christ that died, ye rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also make it intercession for us. So, ang Panginoon daw siya ay nag-intercede para sa atin. Who can condemn us? Sino magkukondemn sa'yo ng kasalanan? Kung ikaw ay na-justified. Amen? This for our head. Kailangan ma'am, you bless us again, Lord. Nawa, pagpalain mo, Lord God, ang munting salita mo, Lord God, na aming mapapakinggan sa hapon to, Lord God. Alam po namin na bawat salita na lumabas sa bibig mo, Lord God, ay ito'y pagpapala para sa amin, Lord. You bless us. Pagalingin mo ang aming mga karamdaman, ang mga kapatid namin na wala dito, Lord God. Pagpalain mo po sila. At nawa, ang blessings na matatanggap namin, ipagkalimbre sa akin na Panginoon. Lord, may bless us again. Ikaw ang manguna sa gawain ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayaw ako po na po. God bless you po. Amen. So sabi ni Paul, amen, sa Romans, at yaong sa 30, at yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag. So yung mga predestinado daw siya yung mga tinatawag. Kaya huwag magtaka kung ikaw ay tinawag ng Panginoon kasi ikaw ay predestinado. But many are called, but few are chosen. So ibig sabihin, may mga tinawag o nakarinig ng salita, pero hindi naman nagpatuloy. So ang pinipili ay nagpapatuloy. Amen? In whom He called, then He also justified. So yung mga tinawag niya ay inaaring ganap niya. So na-justified, inaring ganap niya mga kapatid, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman. So we are called, tayo mga tinawag ng Panginoon, amen, through the Word. Paano ka tinawag ng Panginoon? Pamamagitan ng salita ng Panginoon. Wala kang maririnig na tinig na halika dito, pero yung pag nasirang ka ng Word, yun ang pagtawag ng Diyos sa atin. Amen? At yung mga tinawag ay yung mga justified niya. Kapag tinawag ka, justified ka o pinawalang inaring ganap ka ng Panginoon, amen, at ibig sabihin, siya ay kumikilo sa buhay natin. Hindi mo kaya i-justify ang sarili mo, kundi ang tumawag sa atin, siya yung naglilinis sa atin, siya naghahanda para sa atin. Kaya hindi siya tumigil nung ikaw ay tinawag, justified ka, hanggang nag-glorified ka, hanggang pinalitan ang katawan mo. Diba? So, siya ay hindi tumigil nung ikaw ay tinawag ng Panginoon. So, God never stop working. Amen. Sa mga predestinado, hindi siya humihinto sa pagkilos sa mga predestinado ng Panginoon. Gagawin niya lahat mga kapatid na magagawa ng Diyos para ikaw ay ma-justified, amen, o at mag-glorified sapagkat ikaw ay templo ng Diyos. Amen. He that spared not His own Son, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. So hindi niya kumbaga pinagkait yung kanyang sariling anak, yung kanyang only begotten son. Binigay niya mga kapatid. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yung mga bagay na hinihingi mo, yung pangailangan mo, ibibigay din naman niya pag nag-pray ka. Amen? Kung yung Diyos nga, yung anak nga niya na only son niya, binigay niya sa atin, how much more yung needs natin sa ating buhay. Amen? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino ang magsasakdal o maghusga ng anumang laban sa hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaring ganap. So, sino mag-judge sa atin? Ang Diyos ang nag-justify sa atin. Sino magsasabing ikaw ay makasalanan kung ang Diyos ay dinastified ka na ng Diyos? Doon may mga pagkakamaling masisilip ng tao, pero pag humingi ka ng tawad, na-justified ka na, na-glorified ka na, napawalang sala ka na, naalis na yung kasalanan mo, who can judge us, di ba? Walang pwede mag-judge sa atin. Amen? At hindi ka rin pwede mag-judge. Okay. Who is that? Sino ang hahatol? Si Kristo, si Hesus Kristo ay namatay, oo, yaong nabuhay na maguli, sa mga patay na siyang nasa laman ng Diyos, kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So, merong nagmi-mediate sa atin. Kaya sinong hatol sa atin? Ang Diyos ang nagmi-mediate.
Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin. Amen? So, merong babanat sa'yo, nababanatan ka ng ganito, ito, makasalanan ka, pero ang Diyos ang nagmamagitan eh. Ang Panginoon ang nagmamagitan. So, ang approach natin sa Diyos ay hindi, mayroon siyang ginawang paraan, God's way to approach God. Di ba? Sabi ko nga, nung nakaraan, di ba? Yung Ark of Covenant, hindi pwedeng lapitan yan. O yung tabernacle, hindi pwedeng lapitan maliban sa mga guards, may bantay. Yung Tree of Life, hindi pwedeng lapitan kasi may cherubim na nakabantay. Pero ngayon, pwede niyang lapitan kasi ang Panginoon, siya yung Tree of Life. Amen? Okay. Sa John 3 verse 5, sabi ng Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, hindi ka pwedeng pumasok sa kingdom of God unless na ikaw ay pinanganak sa water and Spirit. So, mayroong proseso. Amen? So, ang pagpasok ito through water and Spirit, nung ikaw nakita mo, ikaw ay makasalanan, ikaw ay nagsisi, nagpabautismo, at tinanggap mo yung Holy Spirit. So, mayroong process ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? May 3 stages of salvation o yung grace. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. So, ang salvation, ito ay ipinalak kasi Espiritu. Ito yung new birth. Nung ipinalak tayo sa laman, tayo makasalanan, ikaw ay ipinanak na makasalanan, sabi ng Scripture, at kinakailangan mo ipinganak na muli. Be born again. Amen? Okay. So, merong 3 stages of salvation. Justification, sanctification, baptism of Holy Ghost. Okay? So, kapag ikaw na-justified, na-justified ka, tinawag ka ng Panginoon, nagsisi ka, mag-move ka lang. Hindi pwedeng huminto ka, okay na ako. So, magpatuloy ka lang sa salita ng Panginoon. Kasi, ang tao pwede siyang ma-justified, pero hindi siya ma-sanctified. Kasi hindi nagpatuloy. At pwede ka ma-sanctified, at hindi ka rin magkakaroon ng baptism ng Holy Ghost na pinakamahalaga. Kasi hindi nagpatuloy. So, sabi ni Pastor kanya, pumasok ka sa Promised Land. Huwag kang mag-stay sa labas ng Promised Land. Kasi yung mga Gadites, at yung mga Gads, yung sina Manase, nag-stay sila doon sa si Ruben. Tatawid na sila ng Promised Land, pero nakontento sila sa lupain ng before the Promised Land. Ang daming damo, ang ganda mag-alaga ng hayop kasi maganda yung lupain. Nakontento sila sa material na bagay. Pero ang kalooban ng Panginoon, sa Promised Land ka. Amen. Kahit na pinakamaganda yan, basta doon ka sa Promised Land, yan ang word ng Panginoon. Kahit na may mga problema dyan, pumasok ka doon sa loob. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesucristo na kahit na siya papaslangin, sumunod pa rin siya sa salita ng Panginoon. Amen? So mag-move tayo ng mag-move hanggang tayo hindi natin makuha ang baptism ng Holy Ghost. Okay. So ang earth, amen, di ba, nabaptize sa panahon ni Noah ng tubig at siya'y hinugasan ng dugo ng Panginoon sa time ng ating Panginoon Jesucristo ng dugo. At mamaya mga kapatid, sa annihilation, di ba, pupugnawin ng earth ng matinding init. Kailangan, pagpasok ng millennium, di ba? So ang earth ay nagkakaroon din siya ng proseso upang siya malinis. Okay? Bakit ka nilinis? Kasi ang Diyos ay mag-dwell sa atin. So hindi siya pwede mag-dwell na marumi. Kaya sa millennium dapat malinis. Okay? 2 Peter 3 verse 12. Yan. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So, ibig sabihin, type ng baptism ng Holy Ghost. Ang tao, dapat mabaptize siya, maalis lahat yung mga karumihan, amen, ng Holy Spirit, lilinisan ng Holy Spirit, parang earth din. Nabaptize siya sa panahon ni Noah, why water, sabi Scripture, at siya binuhusan ng dugo sa panahon ni Christ, 2,000 years, di ba? As a millennium, di ba, susunugin ang earth, shall melt with fervent heat. Bakit? Kasi darating ang millennium at ang Diyos ay, ang Panginoon ang magkahari. So, hindi siya pwedeng bumaba na marumi. Okay. So, ang earth
ay ito yung type ng bago magmilinyo, di ba? Fervent heat before shall melt ang earth. Ganun din ang tao. Kapag ang sanggol ay pinanganak, di ba? Mayroong muna tubig sa panubigan, di ba? Babasag yung panubigan, may tubig at may dugo. So lagi kong kasama si Sir Wendy pag nanganak yan. Kumisa ako nagpapanak sa kanya eh. Pinapalabas na ako ng doktor kasi ayaw niya akong paalisin. So may dugo, pag minsan nauna yung dugo, pero may dugo at saka tubig. So ito yung natural birth ng isang tao, may water, may blood, at kapag lumabas na yung bata, puputulin yung umbilical cord, at saka siya papaluin at iiyak siya. Ibig sabihin merong tinanggap niya yung Holy Spirit o yung breath of life. Kasi ang buhay niya dati, nung nasa chance siya, mga kapatid, doon sa nanay niya. Kasi may umbilical cord, doon siya nakakonek. Pag pinutol niya yun, papaluin siya, tatanggapin niya yung breath of life. Ibig sabihin na-baptize siya ng breath of life, hindi ng Holy Spirit. Amen? Okay. 2 Corinthians 6:16. In what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them. So bakit ka lilinisin ng Panginoon? Kasi ayaw ng Diyos na marumi. So under process tayo, di ba? Nung tinawag ka, ikaw ay dinastified, ikaw ay nilinis, ikaw sanctified. Amen? At doon siya mag-dwell kasi ikaw yung temple of God. As God had said, I will dwell in them and walk in them. Kasi ang Diyos, wala siyang kamay. Wala siyang paa. At nung siya nag-dwell sa'yo, pwede siya lumakad. And I will be their God. Kailan siya naging Diyos sa'yo? Di ba? Nung siya ay nag-dwell sa atin. And I will be their God. At ang tao, maraming Diyos. Pero unless na hindi mo tinanggap, hindi siya nag-dwell sa'yo and walk in you, hindi siya magiging Diyos sa'yo. Naging Diyos siya nung ikaw siya ay nag-dwell sa puso mo. Amen? And they shall be my people. Kailangan ka naging people ng Diyos nung ang Diyos ay nag-dwell sa puso mo. Amen? Sapagkat ikaw ay templo ng Diyos. So ayusin muna yung sisidlan o yung tirahan niya bago siya titira. Eh nung tinawag ka, lilinisin ka niya kasi doon siya titira. So hindi lang yung tinawag ka na okay na dito ka sa message, okay ka na, hindi. Mayroong proseso. Justification, sanctification, and Holy Ghost baptism. Amen? So mayroong proseso. Kaya predestinado, tatawagin ka. Nung tatawagin ka, lilinisin ka, justified ka, glorified ka, at siya magdudul sa'yo, and siya ang iyong Diyos. And I will be their God. So bakit ka tinawag ng Panginoon? Sapagat ang Diyos ay Spirit at siya magdudul sa'yo. Amen? And I will walk with them. Sabi ng Scripture, di ba? I walk with them. Amen? And I will be their God. Okay. Isaiah 66 verse 1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you built me unto me? Ang laki ng tinayo ni Solomon. Pero nasira din. Ang gusto ng Diyos yung flesh. That you build unto me, and where is the place of my rest? So ibig sabihin, magdidol siya sa isang tao kasi ito yung kapahingahan ng Diyos. Kung ang demonyo, sabi ni Pastor kanila, ang demonyo ay naghahanap ng resting place nila. Ang Diyos naghahanap din siya, spirit siya. Where is the resting of the place of my rest? Saan ako mag-dwell? Hindi yung mga ginawa ng tao. Sabi niya, for all these things had my hand made. Ginawa ko yung ginawa ni Solomon. Itinayo ni Solomon, pero ang Diyos, ginawa lahat ng Diyos yan. Lahat ng materials ginawa ng Diyos. Saan niyo ako patitirahin? Nasaan yung place of my rest? Saan ang kapahingahan ko? And those things have been, said the Lord. But this man, Jesus Christ, but this man will I look, even to him that is
poor and of contrite spirit. Ano yung contrite spirit? Ito yung puso nagsisisi. Ito yung nakita ng sarili niya na, oh Lord, makasalanan pala ako, patawarin mo ko. At nilinisin ka pa ng Panginoon. Bakit contrite spirit? Kasi alam mo makasalanan ka. At ikaw ay nagsisi. At kapag ikaw may contrite spirit ka, amen? At lilinisin ka ng Panginoon, at saka siya magduidwell kasi ayaw niya ng marumi. Di ba? And trembled at my word. Sila ay natatakot sa kanyang salita o meron silang sabi sa Tagalog, siya nanginginig sa aking salita. Sila may respeto sa word. Sa magdidil ang Diyos, saan ng kapahingahan ng Diyos sa isang tao na mayroong contrite spirit, na mayroong pusong nagsisisi, at mayroong takot sa salita ng Diyos. Doon siya sa magduwedwel. Saan? Yung mga puro in spirit, mahina. Di ba? Kasi pag alam mo mahina ka, mag-pray ka, Lord, ang hina-hina ko. Tulungan mo ako, di ba? Kapag alam mo na malakas ka, hindi ka mag-pray. Malakas ako. Di ba? So, siya mag-dwell sa isang tao na mayroong sa poor, contrite spirit, at trembled at my word. Amen? Hindi yung malaking churches. Hindi siya mag-dwell doon. Amen? Ang kapahinga niya, isang tao. Di ba? Kailan siya nagpahinga? In the 7th day. Anong ginawa sa 7th day? God rested in the 7th day. Anong ginawa niya? Ginawa niya sa Adam, kumuha siya ng putik sa lupa, at ginawa niya, at nakipag-fellowship siya. Yan ang rest din ng Panginoon. Nung siya nakipag-fellowship sa kanyang mga anak. Amen? So, si Moises, meron siyang justification. Nung lumabas sila sa Egypt, at sila dumaan sa Red Sea, sila na-baptize. Amen? At nasanctified sila nung sinusundan nila yung pillar of fire, pillar of cloud. Nasaan yung pillar of fire? Sumusunod sila. At yung cloud, di ba? At mayroon silang baptism of Holy Ghost, o baptism doon nung pumasok sila sa promised land. Kaya nga sa bawin ni Pastor kanina, yung iba nasa justification lang, ayaw pumasok sa loob. Yung iba nasa sanctification lang, ayaw pumasok doon sa promised land. So maraming namatay doon sa labas, sa sanctification. Amen, doon sa wilderness. Okay. Next slide. Okay, ito yung tabernakulo doon ni Moises. Outer court, ito yung ng katawan eh. Di ba? Andito yung guard, dati nung nakaraan, dito yung mga guard, si Dan, si Judah, Ephraim, o yung isa. Dito nag-aalay, sinusunog yung alay, dito naghugas. Papal sa holy place, ano yung candlestick, ano yung table showbread, ano yung altar of incense. Sa labas, sa yung body, justification. Flesh. Body, spirit, and soul. So marami naglilingkod dito sa labas, sa flesh lang. Diba? So, ang flesh, meron siyang 5 senses. See, taste, touch, smell, hear. So, maglilingkod sila according sa flesh. Kung wala si tatay, hindi na maglilingkod. Kung wala mag-invite, hindi na maglilingkod. Maglilingkod lang, depende sa kondisyon ng kanyang katawan. Pag sinisipag. Nasa flesh kasi. Nasa flesh. So, marami siyang dahilan. Justified siya, pero hindi nakapasok. Ang mahalaga doon sa loob. Doon sa promised land. Yun ang mahalaga. Amen? So, maraming lingkod dito. Sa labas ng outer court. Di ba? Nahugasan ka, mayroong tinanggap yung sacrifice, hinugasan ka, pero hanggang doon lang, dapat pumasok ka sa loob. Pwede nang pumasok. Sa Old Testament, hindi pwede pumasok, pero ngayon, pwede ka nang pumasok sa loob. Amen? At yung spirit, meron din siyang 5 senses, di ba? Imagination, conscience,
affection, memory, reasoning. Dami niyo may reasoning dyan yung makapasok ka lang nasa sanctification. Amen? May reasoning ka. Conscience mo. Nasa spirit eh. Ang pagdinig ko nasa spirit pa lang. Okay. Nasa loob ng temple, yung sa most holy place, yung candlesticks, altar of incense, table of fuel. Meron na 7 church ages. May altar of incense. Meron kang table of fuel. Meron ka ng word. Nasa loob ka ng 7 church ages. Nasa loob ni siya ka. Di ba? At meron ka rin altar of incense. Nag-pray ka na rin. Kung minsan sinasagot ng Diyos yung prayer mo. Nasa sanctification ka. Pero huwag kang makontento dyan. Doon na sa loob. Nandiyon ang Diyos. Sa soul. Sa kaluluwa. Pwede ka maglingkod dito sa iyong body, sa iyong katawan. Masipag ka maglingkod. Amen? Papasok ka sa holy place. Andun yung nag-pray ka, mayroong word. Mayroong 7 church ages. Amen? Meron kang nag-pray ka. Pero doon ka pumasok sa loob. Doon na Diyos sa loob. Parang yung kanina, di ba? Yung iba nakontento na lang dito, sa God. Sa labas ng promised land. Ayaw nila pumasok sa loob. Pumasok ka sa loob. Nandun ang kalooban ng Panginoon. Dito ang kalooban ng Panginoon sa soul. Dito sa Ark of Covenant. Kasi nandun yung precision ng Diyos. Amen. Shall we say praise the Lord? Okay. Dito sa labas ng justification, ang light ilaw dyan, yung araw. Paggabi, madilim. Kaya ang ilaw dyan, on and off. Kaya kumisan atin, kumisan hindi. Kumisan araw, kumisan gabi. Nasa justification, nasa body pala yung paglilingkod. Laging absent. Oh, nagsisi siya, nabaptize siya. Amen? Nahugasan siya sa liver, sa hugasan ng tansok. Pero nasa labas pa lang. Nasa place pa lang. Amen? So, ang ilaw dyan, liwanag niya ay sun. Pag nagbagyo, problema. Bagyo. Ayoko nang umatay, may bagyo. May mga ginagawa sa buhay. Amen? Kaya ako, laging bakasyon tuwing linggo. Walang sahod. Walang sahod. Ubus na kasi yung bakasyon ko. Wala nang sahod. 0 na yung leave ko eh. Ubus na. Ngayon lang naubos. Ngayon lang last month yata. So, dito mag-leave ko dito na ano lang. Ang ilaw niya ay paggabi, ang liwanag dyan ay buwan or stars. Kaya, on and off ang liwanag dito sa body. Pagdating ko sa justification. Okay. Ang liwanag sa holy place, candlesticks. So dito sa labas, ang liwanag mo ay araw, buwan, at torch. Gagawa sila siguro ng sulo upang may liwanag sila. Pero pag bumagyo, wala na yung liwanag. Madilim. Kaya ang pagdating ko sa Panginoon, kung minsan madilim, kung minsan masipag, depende sa katawan niya. Kung minsan tinatamad, tinatamad akong matin. Kasi nasa labas pa lang, nasa labas pa. Wala pa nasa wilderness pa lang. Wala pa doon sa pagitan. Wala pa kina God, kina Ruben. Amen? So ang liwanag nila dyan, kung minsan nawawala, minsan bumabagyo sa buhay natin, kaya may mga pagsubok. Kaya pag may mga pagsubok, ayaw ko lang matin. Di ba? Kasi nasa justified ka. Amen? Pero hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Dapat magpatuloy sa holy place. Okay. Sa holy place, meron kang candlestick, ang liwanag mo, nasa Laodicea na tayo. Pero may konting may liwanag dyan. Nasa church ages pa lang. Amen? At meron kang
altar of incense, nag-pray ka na, pray-for ka na, dahil ka na nag-pray, di ba? Ang ganda na ng prayer mo dyan. Amen? So may liwanag ka, pero pag nawalan ng ilaw, ng langis, kinakailangan lagyan ng priest. Naubusan din siya ng langis. Nawawala yung ilaw. So kinakailangan ng ilaw galing sa Diyos. Amen? Upang sindihan yung liwanag, yung candlestick. So, ibig sabihin, nawawala ang ilaw. Paano pag wala ng ilaw, wala ng langis? Kung wala si Aaron ng olive oil, lalagyan ulit wala ng ilaw yung candlestick. Lagyan natin, nawawala yung ilaw. Hindi stable ang buhay. Business believer ako. Pero paminsan-minsan, walang ilaw. Hindi nabibiwanag. Diba? Nag-pray ako. Pray ng prayer din naman. Pray ka na rin word. Kumakain ka na rin ng word. Diba? Okay. Balik mo sa next slide mo eh. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? What shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Amen? Ibig sabihin, mag-repent ka muna, magpabaptize ka sa pangalan ng Panginoon, at tayo lahat ay nabaptize in the name of Jesus Christ. Pero, patuloy ka lang. Huwag kang mag-stay doon. Amen? So, repent first. Mag-repent ka muna, magsisi ka muna. Yan ang first step. Amen? First step ng salvation. Justification. Nagsisi ka, na-justified ka, pinatawad ka ng Panginoon. Amen? Na-sanitize ka, gagamitin ka ng Panginoon eh. Magdudulo siya sa'yo eh. So, nag-repent ka, kagaya na pa ni Noah, di ba? Baptize sa tubig ni Noah, binusan ng dugo kay Christ, sa palong ng ating Panginoon, at tinanggap yung Holy Spirit. Okay. Justification, sanctification, baptism of Holy Ghost. Okay. Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, na-justified ka. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. Amen? Ikaw ay na-justified. Na-redeem ka through Christ Jesus. Yung kayo nagsisi. Whom God had set forth to be propitiation through faith in His blood. So nagkaroon ka ng pananampalataya sa kanyang dugo. Nakita mo na makasalanan ka, nagsisi ka, amen, at nagkaroon ka ng faith sa blood. Amen? Upang may pakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon na nagpapahinood ng Diyos. So, through faith in the blood, kailan yun? For the remission of sins. Diba? Nagkaroon ka ng faith sa blood for the remission of sins. Diba? Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. Amen? Justified ka, hinugasan ka na, amen? Sa mga past sins through the forbearance of God. Okay. So, nagkaroon ka na ng faith sa dugo. At ikaw ay nagsisi, nilinis ka na ang Panginoon, at siya magduwid-duwid sa'yo. Okay, next slide. Job 14:1.
Man that is born of woman is of few days and full of trouble. Next slide, 51. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinak na yung makasalanan. Walang matuwid. Kahit na ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, pinanganak ka pa rin makasalanan. So, ang first dyan, mga kapatid, makilala mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay magsisi. At kapag nagsisi ka, justified ka, amen? Meron kang conviction. May conviction ka. Okay. So, nakita mo na ikaw ay makasalanan, ipinanganak ka makasalanan, wala ka nang magagawa, makasalanan ka talaga. Amen? So, 1 John 1:8. If we say then that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sino mang matuwid na sinasabi siya matuwid, wala sa iyong katotohanan. Amen? Wala tayong makasalanan, ipinanganak na makasalanan, nasa flesh yung kasalanan. Amen. If we confess our sins, nung nakita mo na makasalanan ka, nagsisi ka. Di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Patawarin ka kapag ikaw ay sincero. Amen? Meron kang sorrow sa kasalanan mo, nakita mo eh. Makasalanan ako, Lord. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Na kung saan, ipinanganak akong makasalanan. Ikaw ay humingi ng tawad, pinatawad ka. Okay. And to cleanse us from all unrighteousness. Paano kanya lilinisin? Noong humingi ka ng tawad sa kasalanan, nagsisi ka na, justified ka, at lilinisin ka na sa mga unrighteousness mo. If we see that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Okay? So bago ka linisin ng Panginoon, magsisi ka muna. At bago siya mag-dwell sa puso natin, dapat meron kang conviction, magsisi at linisin ka muna. Ibig sabihin, ang Diyos ang naghahanda sa'yo upang siya ay mag-dwell sa puso ng bawat isa. Amen. Wala kang ginawa. Amen? Ten. Yan. If we see then that we have sinned, okay na? So, nung nakita mo na ikaw ay mali, may mga ginagawa mo, amen? Ikaw ay tinawag ng Panginoon, sapagkat ikaw ay predestinado, nakita mo na ikaw ay pinanganak ng makasalanan, nagsisi ka, nagpabautismo. Kaya natin nagpabautis eh. Kasi nakita mo makasalanan ka. Yung pagbabautis mo, nakita mo na makasalanan ka, tinanggap mo na ikaw ay makasalanan, nagsisi ka. So, yun ang way na unti-unti, Diyos ang kumikilo sa'yo. Okay. Next. Sige, next slide. Okay. So, yung kanina. So, huwag ka lang matili dito. Part ng salvation. Justification, sanctification sa inner court, na pumasok pa sa loob. Sabi ko kanina, ang liwanag mo dito, yung liwanag, natural na liwanag, sulo o yung flashlight, ano pa man. Ang liwanag mo dito, yung candlesticks, church ages, nagsisimba ka, nakikinig ka, amen? Nakakinig ka na. Dito ang liwanag mo, yung glory ng Diyos. Hindi na pwedeng mamatay. Dito, namamatay pa yung liwanag mo. Dito, nawawala yung liwanag. Pag may bagyo, dapa ka agad. Amen? Pag may problema, dapa ka agad. Pag may persecution, dapa ka agad. So, nakapasok ka sa loob, yung mga liwanag pa rin, pero namamatay din. Pero pag doon sa most holy place, pag may liwanag mo, ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Okay. So, ang sanctification, set aside for service.
Ibig sabihin, gagamitin ka na ng Panginoon. Kagaya ng isang baso, di ba? Nakapulot laging sa halimbawa ng prophet na merong nakita kang baso dyan na marumi. Magandang baso. So, kukunin mo, linisin mo. Na-justified na siya eh. No, na-justified na, i-release mo muna siya, isasanitize mo. At pili mo siyang gamitin. Ganon ka rin. Ikaw ay galing sa basurahan. Tinawag ka ng Panginoon, pero bago ka gamitin, linisin ka muna. Ayusin mo muna ang buhay mo. Di ba? Ayusin mo muna yung itsura mo. Amen. Mag-ayos mo na ng sarili. Di ba? Bago ka gagamitin ng Panginoon. Kasi sanctification set aside for service. Amen. Okay. First Thessalonians 4. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So ang sanctification, ikaw ay magsiilag sa pakigapit. Ibig sabihin, ang sanctification, gagamitin ka ng Panginoon sa anumang ministry, di ba? Kung ikaw ay tatay, musician, dapat maayos ang buhay. Di ba? Abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel. Dapat ayusin mo yung vessel mo. Ito yung temple of God. Sabi ni Pastor Ryan, di ba? Pag nalikot, huwag kang magpatol ng buhok. Huwag kang mag-makeup. Huwag kang mag-lipstick. Ayusin mo yung sarili mo. Kung anong paggagamitin ka ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo, kung sinabi ng message, yun ang gagawin natin. Amen. Amen? Sanctification and honor. So bago ka gagamitin ng Panginoon, amen? Kung ikay sa ministry, anumang ministry, amen? Dapat set aside for service, magsisi ka muna, linisin ka ng Panginoon, amen? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at ikaw ay gagamitin. Amen. Amen? So God dwelleth in a man. Amen? Magdudul sa isang tao, pero ihanda niya muna. Ihanda niya muna. Hindi ito basta-basta papasok, di ba? Yung kanina, yung demonyo, yung devil spirit, naghanap sila ng resting place nila. Amen? Punta sa baboy, nagpakamatay yung mga baboy, nagpunta sa mga tao. Kasi naghanap sila ng mga resting place. Amen? At ikaw, with contrite spirit, na taong puso nagsisisi, at may takot sa salita ng Panginoon, at siya magdudwil sa'yo. 2 Corinthians 2, verse 7. For godly sorrow worketh repentance. Sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Amen? Sincere sorrow yan. Sincero ka talaga sa paglilingkod. Pag sincero ka nung tinawag ka ng Panginoon, amen, ikaw ay nagsisisi. Gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Okay, for salvation. Not to be repented. Na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Amen? Kapag ang tao nga hindi nagsisisi, ay mamamatay. Sa sanglibutan. Yung sorrow of the world, work with death. Ang buhay lang, yung sorrow sa Panginoon, yung ikaw ay makasalanan, ikaw ay nagsisi. Di ba? Sincere sorrow. Contrite spirit. Okay. So, ang liwanag sa Laodicea, malit lang. Sa ating panahon, malit lang yung liwanag. Kaya sa loob ng most holy, sa holy place, malit lang yung liwanag, hindi masyado maliwanag. Kasi candlestick lang yun.
Kung minsan kukurap-kurap, kung minsan ano na yung stick niya, di ba? So kinakailangan pumasok sa loob, maliwanag doon sa loob. Doon sa promised land. Okay. So, we are in the bride age. So, huwag kang makontento sa labas lang. Huwag makontento sa labas. Sapagkat sa labas, pwede kang mamatay. Di ba? Ang pagkain sa labas, yung mana. Na nahulog galing sa langit. Kumakain sila ng mana. Di ba? Pero pagdating ng hapon, nabubulok na. Nabubulok. Pagdating sa loob, merong table showbread, merong word din naman. May word sa loob. Nag-sharing. Amen? Mati sa church. Pero sanctification lang, hindi pumasok sa loob. Pero doon sa loob, merong hidden mana. Isang mana na hindi nabubulok. Amen? Hindi siya mabubulok, di ba? Okay, so yun ang pagkain ng isang bride. Okay, next slide. Okay. Life comes out of death. Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But as long as it dies, it roots, then out of that rotten mess comes forth life. So yung binhi daw, pag namatay, ay magkakaroon ng buhay. Until a man or a woman is ready to die, to themselves, die out to the creeds, die out to their own ideas, die out to their rotten mess, bring forth a new birth of glories in shouts and praises of God that makes him act different, changes his nature, changes his life, changes his motives, and changes his objectives. Doon sa labas, hindi nababago ang buhay mo. Nasa fish eh, body pa lang yun. Kung anong desire mo sa laman, ganun pa rin. Pero pag pumasok kasi sa loob, na sanctified ka, you act different. Iba na yung buhay mo. Hindi na kagaya ng dati. Lahat na, yung nature mo, yung ugali mo, yung buhay mo, yung motibo mo, yung objective mo, may iba na. Dami mong pangarap dati, nawala yung pangarap mo. So, nag-change yung act mo. Ibig sabihin, mamamatay ka sa sarili mo. Your own ideas, die to themselves. Di ba? Yung mga desire mo sa lupa, yung plano mo sa buhay. Kaya, mahirap ang business believer. Ibig yung mga plano mo, gusto mong trabaho, di mo magawa. Kasi, linggo papasok ka. Di ba? O magbarko ka, mas matindi ang barko, di ba? Kasi ang daming tukso. Okay. So, hindi ka na kagaya ng dati. Nung ikaw na justified, sit aside for service, ang buhay mo ay nililinis ng Word of God. Nililinis ng Word of God. Okay. Sapagkat kumakain ka ng Word of God. Table of showbread. Doon sa inner court. Kumakain ka ng table of showbread ng Word of God. Amen? Nag-pray-pray ka rin. Amen? Meron ka ng desire to be the Word. May desire ka sumunod sa salita ng Diyos at mamuhay according to God's Word. Kasi nasa spirit realm ka. Doon sa inner court. Doon sa holy place. Okay. At nag-pray-pray ka na rin sa altar of incense. Marunong ka rin mag-pray. Dati doon sa flesh, hindi ka nag-pray-pray. Okay. So, gagamitin ka na sa music ministry. Kung ikaw ay tatay, nanay, gagamitin ka lang pa noon. Kasi, sit aside for service. Nawala lahat yung desire mo sa buhay. Okay. Titus 2:14. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people,
zealous unto good works. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. So, binigay niya ang kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Okay? At malinis niya ng kanyang sarili ang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Sino ka? Pag-aari ka ng Diyos. Kaya ka lilinisin ng Panginoon kasi pag-aari ka ng Diyos. Amen. Amen? Sabi dito, di ba? Sa Tagalog, masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kaya ka tinawag ng Diyos. Na-justified ka, na-sanctified ka, baptizen mo Holy Ghost. Kasi ikaw ay templo ng Diyos, ikaw ay pag-aari niya. Amen. You are not of your own. Hindi mo pag-aari ang sarili mo. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya dapat isuko mo ang buhay mo. Amen? Okay. Next. 1 Peter 1. Okay. But as he which had called you is holy. Ang tumawag sa iyo ay banal. So be ye holy in all manner of conversation. Ikaw ay tinawag, many are called but few are chosen. Ang tumawag sa iyo ay banal. And you must be holy also. Paano ka magiging holy? Through the Word. Through the Word. Amen? Because it is written, be ye holy for I am holy. Amen? Sinong banal? Ang Diyos. Sino yung Diyos? Yun ang tumawag sa'yo. So, be holy because I am holy. So, He Himself, yung holy na yan, yung banal na yan, yun ang nag-justified sa'yo. Whom He justified, He glorified. Di ba? Yung predestinated, He called, He justified, He glorified. Ibig sabihin, yung holy na tumawag sa'yo, siya nag-aayos sa'yo. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Umating ka lang, makinig ka lang sa salita ng Panginoon. Sapagkat yung word ang maglilinis sa'yo. Amen. So, He Himself, the Holy One, amen, He is preparing you, i-prepare ka, sapagkat ikaw ay temple of the living God. Amen. John 17. I pray, not thou shouldest take them out of the world. Dinadalain ko na alisin mo sila sa sanlibutan. Ay hindi ko dinadalain na alisin mo sila sa sanlibutan. Huwag mo sila alisin sa sanlibutan. Amen? But thou shouldest keep them from evil. Huwag mo silang alisin sa word. Kasi makasalanan sa sanlibutan eh. Huwag mo silang alisin, kundi ingatan mo sila sa mga masasama. Andito sila sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon, hindi ko sila dinadala na alisin mo sila, amen, kundi ingatan mo sila. Ibig sabihin, iniingatan tayo ng Diyos dito sa lupang ito. This is Satan's Eden. Ito yung masamang mundo. But keep them from evil. Amen? So, manatili ka sa loob. Doon ka sa loob. Amen? Ng holy place o most holy place. They are not of the world. Even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Paano ka masasanctify? Through the word. Through the truth. Ano yung truth? Present truth. Hindi yung truth ng mga nakarang kay panahon ni Martin Luther, panahon ng Pentecostal. Hindi yung truth, yung word ngayon. Amen? Yung revealed word ngayon. Yung present truth ngayon. Yung binigsan ng Diyos sa ating panahon. Amen? Yun ang present truth. Yun ang maglilinis sa atin.
Amen? Yung word na revealed sa panahon natin. Amen? Yung fresh manna of the hour. Okay. So, sanctified then through thy truth, thy word is truth. So, sanctification, nasa sanctification? Nasa inner court. Nasaan doon yung inner court? Nandun yung table of showbread, na yung seven candlesticks, nandun yung altar of incense, nag-pray ka na, mayroon ka lang word. Amen? Nasa tamang lugar ka. Amen? Ibig sabihin, nasa sanctify ka doon sa loob. Bago ka pumasok doon sa most holy place. Amen? So, kinakailangan pumasok sa most holy place. Huwag manatili sa labas. Kagaya ng mga Gadites. Amen? Then said they unto him, Lord. Next. 33, yan. For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life into the world, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. So yung table of showbread na nasa inner court. They said unto him, Lord, evermore give us this bread. Bigyan mo kami ng tinapay. Amen? And Jesus said unto them, next, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Amen? I am the bread of life. Kumakain tayo ng bread of life. Saan? Doon sa inner court. O siya yung hidden manna. Doon sa most holy place. Okay. So, we need the word. Amen? Kailangan natin ng word dito sa buhay natin. Kung walang word, paano na tayo? Amen? Ang matindi ng earthquake na yun. Sunod-sunod na. Kaya nga sabi namin sa trabaho, pag mag-resign na kaya ako, bakit di ko makuha yung pera ko? Isip ko nung kahapon, ng isang araw yata, kasi sunod-sunod din doon nasa Cebu, nasa Davao. Sabi niyong kasama ko, mag-resign na tayo, baka hindi natin makuha. Delikado kasi pag naglindol, wala na, baka mag-declare, okay, wala nakuha. Sunod-sunod na kasi pag ganyan na papunta na Manila. So, delikado. Amen? Kaya, manatili sa loob. Manatili sa loob. Okay, so third stage is baptism of Holy Ghost. Acts 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and he shall be witnesses unto me in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to uttermost part of the earth. Ikaw ay witness. God has no feet, no hand, no eyes, no ears, pero ikaw yung witness ng Panginoon. Kailan yan? Kung tinanggap mo yung Holy Ghost. Amen? Okay, so, howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Paano ka pa mawawala? Okay. Kung tinanggap mo yung Holy Spirit of truth, He will guide you into all truth. Kaya hindi ka na madadaya ng anumang pangangaral. Kasi yung Espiritu ng Diyos nasa iyo na, He will guide you into all truth. Paano ka madadaya ng anumang pangangaral? Ng maling mga aral, di ba? Kasi mayroon ng Holy Spirit, mayroon ka ng Word, nakikinig ka ng Word, hindi ka na basta-basta manadaya. Yan ang baptism ng Holy Ghost. He shall not speak of himself, but whosoever she shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Yung mga bagay-bagay na darating ay ipapakita niya sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Prophetic ministry o prophetic word. Okay. Revealing things. Ano ba i-reveal niya? What is the will of God? Yung kalooban ng Diyos sa'yo, yun ay i-reveal niya. Okay? So,
in a secret way, kapag nag-dwell sa puso mo, hindi na pwedeng madaya. Amen? Saan yan? Sa most holy place. Okay, Romans 8:1. Romans 8:1 verse 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Anong condemnation kapag nag-dwell sa iyong Holy Ghost? For the law of the Spirit of life is in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. For that the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, for sin condemned sin in the flesh. Amen? Basahin ko sa Tagalog. Sabagat ang hindi magagaw ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoon, na nag-anyong lamang sa lalin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman sa kasalanan. Nung tinanggap mo ang Holy Ghost, condemn yung sin in the flesh. Ipinanganak ka makasalanan. Kahit ano yung gawin mo, hindi maalis. Pero nung tinanggap mo yung Holy Spirit, kinondemn yung sin, yung unbelief sa iyong katawan. Kaya ikaw na-justified. Ano? Kinondemn niya. Paano ka na-justified? Nalinis ka, naring ganap. Na-sanctified ka. Amen? Binuhusan ka ng Holy Spirit. Amen? Kinukondemn yung kasalanan, yung karumihan sa iyong katawan. Kasi you are born in sin. Amen? At hindi na maging powerless ang kasalanan. Okay. Next. Ito yung nasa loob ng Ark of Covenant, which had the golden censer, the Ark of Covenant, overlaid round about with gold, wherein it was the golden pot of that had the manna. Yung manna na yan, kinuha ni Aaron, ipapasok sa isang banga, at inilagay doon sa most holy place. Ang liwanag doon ay glory ng Diyos, nandun yung presensya ng Diyos, hindi na bubulok yung manna na yun. In Aaron's rod, that budded. Ano ni baston ni Aaron? Almond. Di ba? Inilagay ni Moses yung tungkod ni Aaron doon sa Ark of Covenant sa loob. 12 yun eh. Pinili kung sinong priest. Kasi nagreklamo yung mga Israelita. Kuha kayo ng mga tungkod nyo, ilagay doon sa presensya ng Diyos. At nabuhay yung tungkod ni Aaron at namunga ng isang almond. Ibig sabihin, doon sa loob, merong buhay. Yung baston ni Aaron, bulok na yun eh. Walang baston na may sanga o may dahon. Pinulot doon sa wilderness ni Aaron yon. Yung mga, siguro magagandang mga baston, at inilagay doon sa Ark of Covenant, sa presensya ng Diyos, na buhay ng isang gabi lang. Isang gabi lang. Ibig sabihin, kahit anong patay ka, kapag nasa loob ka, mabubuhay ka. Merong life sa loob. At hindi ka na mamamatay. Hindi mabubulok yung mana. Nandun yung tungkol ni Aaron na hindi namamatay, namunga. And the tables of the covenant. Ganun ka ng word. Ganun ka ng word. Amen? Bakit yung word? Okay? Next. Slide. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcoming will give to it of the hidden manna. Ay yung golden pot. Yung banga. Andun yung manna. Yung bibigay ng Panginoon sa mga overcomer. And will give him a white stone, and in the stone a new name written, which is no man knoweth, saving he that receive it. Kailan sa church ages.
Amen? Bibigay yung hidden manna. Ito yung manna na hindi na nabubulok. Next slide. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost. Kaya kanya nililinis kasi ikaw yung templo ng Diyos. Which is in you. Which you have of God. And you are not your own. Ikaw ang templo ng Diyos. You are not of your own. Okay. So, okay. Quote, isang quote pa. Yeah. What is the new burden? Ano yung born again? Paano ka na born again? You'll say, Brother Branham, what is the new birth? It is the revelation of Jesus Christ. Personally to you. Personal yan. Sa loob ng most holy place, isa lang papasok, high priest lang. Isa lang. Ikaw lang at ang Diyos. Dapat mayroon kang personal relationship sa ating Panginoon. Pumasok ka sa loob. Huwag lang martiri sa labas. May sisibiliban ako. Christian ako. Nagsisimba ako tuwing linggo. Di ba? Pumasok ka sa loob. Siguraduhin mo na ang Diyos ay nakakausap mo. Amen? Personally to you. Amen? So, see not join the church. Hindi lang mag-join ng church. You shook your hand. You done something different. You said a creed. You promised to live by a code of rules. Amen? But Christ, next. But Christ, the Bible, He is the Word that was revealed to you. And no matter what anybody says, what takes place, it's Christ. Pastor, priest, whatever it might be, it's Christ in you. That is the revelation that the church was built upon. Ano yung, kaya anong sabihin nila, kapag nasa ang Panginoon, ikaw ay Kristiyano pa rin. Kahit anong paratang, kahit anong gawin nila sa'yo, kahit anong ibato nila sa'yo, meron kang revelation, papatuloy ka sa Panginoon. Papatuloy ka. Now, hanggang saan tayo? Nasa flesh ba? Sa mga naglilingkod sa Panginoon. Nasa sanctification, nasa flesh, nasa spirit. Pumasok Diyos sa soul. Pumasok sa promised land. Pumasok sa word. Amen? Hindi yung paulit-ulit na kasalanan. Tapos pumasok sa loob. Ikaw lang at ang Diyos. Di ba? Hanggang saan? Amen? Kailangan natin magsikap sa paglilingkod sa ating Panginoon until na ikaw lang at ang Diyos ang nasa loob. Hindi na yung anumang dahilan. Amen? Anumang reason, sabi niya pa sa kanya, anumang reason para ikaw yung mabsent. O wala sa gawain. Maliban na siguro pag lumindol. O bumaha. Pwede pa. Wala tayong madaanan. Amen? Lahat ng appointment na nakikusap sa akin, linggo, ay, wala ako sa linggo. Diba? We are in the last days. Nasa huling panahon tayo. Yung huling horse rider, which is the pale horse o yung gray horse, amen? Sa ating panahon, di ba? Yung gray horse, ito yung deceiver, di ba? Pag malayo, puti. Pero pag malapit, gray siya. Deceiver at sumusunod ay yung death. Ito yung last na rider, horse rider. Next slide, E. Si Pope, niregaluhan ng parang white horse. No, last 2 days ago lang. Nagregalo ng, sino ko yun, sa Poland yata, white horse, pero yung white horse niya, parang dotted siya ng gray. May mga gray siya. Bago siya niregaluhan ng kabayo. Ito yung type. This is the last day. Last ride.
ng horse rider. Sabi nung amo, white horse yan, white horse. Pero may nagsabi na parang mayroon siyang mga part na gray. Pale horse. Akala nila puti. Pero hindi puti. Wala silang mata ng agila. Okay. Educated. Yung Pope daw, this is Satan's Superman. With education, with wisdom, with church theology. Di ba? Matatalino yung mga Pope. Hindi ka pwede hindi nag-aaral dyan. Surely of his own words, of his own making, in his rides, he rides his white denominational horse. He rides his white denominational horse to deceive the people. Why? This is the last day. Pumasok ka sa loob. Huwag kang manatili doon sa labas. Pumasok sa promised land. Ano man ang mangyari. Amen? Ayun o. Kailan? Nakarang araw lang yan. And He will conquer every religion of the world. Kaya meron peace ngayon, kapayapaan ngayon. Because they all going into the confederation of the churches. The word confederation of churches, and they already got their buildings built, everything sitting right in line. There ain't one thing left. Ano pang ihantay natin? Amen? Every denomination is stuck right into it. The Federation of Churches, and that's backing Rome into Rome. And the Pope is now crying, we are all one. Let's come together and walk together. Peace, peace. And sudden destruction shall come. Binigyan siya ng white horse. This is the last ride ng demonyo. Amen? Huwag tayong manatili sa labas. Justification, sanctification, doon ka sa most holy place. Kaya yung mga God, sinadaan, nakontento sila sa labas, pinagpala sila sa labas. Di ba? Yumaman sila sa labas, mayroon silang babuyan, mayroon silang bakahan. Kontento na sila, nablibis naman sila sa labas eh. Pero huwag kang makontento, doon ka sa loob. Amen. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. So it's time, mga kapatid, na huwag manatili o huwag makontento na ikaw ay Mrs. Believer lang. Amen? This is the last ride. Amen? Ng Pope. I believe it. Ito yung last ride. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Amen? Pag natin ating Pagkita tayo tumayo. Amen? Okay, awit tayo ng isang awit. And the honor, yes. We lift our hands to worship. Yes, Lord. Praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands to worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no the glory and the
honor. We lift our hands to worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands to worship as we praise your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. Karangalan. Taas ang kamay sa pagsamba, ngalan mo'y dadakilain, sa'yo ang papuri. Karangalan, taas ang kamay sa pagsamba, ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas sa Diyos. Walang papatay sa'yo, dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas sa Diyos. Walang papatay sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Brother, dakila nga mga Lord, salamat po muli sa hapong to, Lord God. Napakadakila mo, Diyos, sa aming buhay. Lord, pinakita mo sa amin, Lord God, ang mga nangyari sa panahon ito, Lord God. Lord, tulungan mo ang bawat isa na makapasok, Lord, sa most holy place, Lord God. Wala kaming kakayahan, wala kami, Lord God, magagawa, maliban na ikaw ang mag-lead sa amin, Lord God. Salamat sa paglinis mo, Lord God, ng salita mo sa amin. Tunay nga na kami ay marumi, kami ay hindi karapat-dapat, ngunit, Lord, sapat na, Lord God, ang salita mo na maglinis sa amin sapagkat, Lord, sinabi mo, Lord God, na kami ay sinanctify mo ng salita mo, Lord God. Sanctified din by truth, thy word is truth. Ang salita mong katotohanan, Lord God. Lord, thank you, Father. Kami ay nagpapatuloy sa mga gawain, Lord God. Patuloy kang kumilos sa buhay namin upang, Lord God, ay makita namin ang glory mo, Lord God. Lord, nawa ang bawat isa magkaroon, Lord God, ng desire na